to Jojo. And salamat din sa CCL kasi this brings a lot of memory back. I remember when I first ran for Senator in 2013, it was in CCL that I announced my candidacy. And now, 11 years later, I'm back to CCL. And with CCL, with no plans to announce, but that's what's happening right now publicly. After my filing, it's the first time coming out and talk about my candidacy as party list representative of PG party list. So, I guess it's God's plan. At nagpapasalamat po ako sa suportan nyo dahil from the time that we started, and I've started my public service for over 20 years na po. Wala naman talaga ako Sino ba naman ako? Anak lang ako ni Butch. Ang kilala pa, yung papa ko, ako anak lang But then, hinerdel ko po lahat yan Yung kahihiyan, yung pangalipusta, pangmaliit ng tao. But then it brought me here. In 2013, we won our case in the Supreme Court, having the pork barrel system, PDAF and DAF of the President and all congressmen declared unconstitutional, and it is called the Belgica ruling. 11 years later, they found a way to go around that decision. Now that noon 70 million per Congress lang, congressman, 150 million per senador. Ngayon, sky is the limit na po. There are, Congressman Tony, dati 70 million lang yun. Ngayon po, pagka mas malapit kayo sa speaker, hanggang 10 billion, I hear. Paabot sa distrito mo, kung malapit ka talaga, lahat na siguro ng pera ng gobyerno, pwede mong pakialaman. Balita ko, meron doon sa kwarto, punong-puno ng pera. Hindi nyo naman ilalagay sa bangko talaga yan. May Tetris So maghuhukay ka talaga ng lupa, maglalagay ka ng... Ang sabi ho ng mga ekonomista, when the budget reaches, when the loans for the budget reaches 70%, or the budget inflows are 70% loan, magko-collapse na raw po ang ekonomiya ng bansa. 60% magko-collapse na raw po. Sabi ko sa akin sa Senado, 70% na raw po utang ang budget ng Pilipinas. Ibinudget ng Kongreso at ng Senado at ng gobyerno sa ayuda. May sabihin, pamimigay yung pera with no idea and no thought of how do we build the economy. You're just going to waste this money to get votes. Now, think about the future. Paano yan? As long as they get themselves elected, back in power, maghirap na kayo, mayaman ako. Nakita-kita ho natin ang pang-aabuso sa pera at kapangyarihan ng mga nakaupo. Sagad sa hiya. Diba kung manamit, kung magsuot ng mga damit, ng mga relo, ng mga alahas, mga sasakyan, kala mo kung sino mga pinanganak na bilyonaryo. Naghihirap ang buong Pilipinas. And yet, they control money, they control power. They control media. At takot lahat sa kanila lumaban dahil kinukulong, inaapi, hinihiya, pinatatawag sa Quadcom. Tuwad. Yung mga nangiimbestiga, yun ang dapat iniimbestigahan Tama. Call out sila ng call out ng intelligence fund, pandarambong. Bakit yung pondo nila hindi nila ilabas? Unang-unang magkano ba sweldo nyo? Magkano ang sweldo nila? 2 milyon na raw po pag malapit kayo sa speaker. 1.5 a month, di na inabot ni Congressman to. Tanong niyo po sa tropa niyo, ang dami mong chismoso doon. Pag magnanakaw ka ho, lahat mo na ninanakaw mo, chinichismes ho kayo. PACC chairman naman, lahat ng mga sumbongero, kilala ko.
1.5 million daw po sa sahurin ng isang congressman. Pag malapit ka sa speaker, 2 million pesos na po. Month sweldo pa lang po yun. Hindi po yung kasali, papasok na pondo sa opisina mo, distrito mo, na nung una, 17 million lang, kinukomisyon na ng mga congressman yan. Hindi yung congressman, Tony, ha? Nung mga kinukomisyon na yun, ho yun. Minimum daw, 10%, pero depende sa gutom. Yung maabot ko, 45%. Wala na, basura na ho ng proyekto nun. Kaya nga ngayon, naiinis ako dahil doon sa distrito ko, nagbubukas na naman ng ayos na kalsada eh. Bakla naman ang bakbak. Nagbubukas ng ayos na kalsada. Yung sira, ayaw yung sira. Eh di saan gumawa na lang ng bago? Bakit? Yung komisyon eh. Madali kumita mo dun eh. Ulit-ulit. Fini-Facebook, yung karangyaan ng kalapamumuhay, hindi na ba sila nahiya sa hirap ng tao? Pinapipila po ang mga tao para sa ayuda, tapos may utang na loob. Sa kanila, kanila ba yun? At may utang na loob ang tao. Pangalawa, okay, ayuda. Okay naman sa akin na ayuda eh. Huwag lang gawing habang buhay na programa. Dahil limos po yun eh. Ang sabi ko sa mga tao, pag nagbigay ng ayuda, kunin nyo. Una, pera nyo yan. Pangalawa, wala kayong utang na loob dyan dahil trabaho nila yan na tumulong sa inyo. Pangatlo, pag kinuha nyo yung pera, sabihin nyo, Congressman, salamat. Pero sa susunod, pwede pa, trabaho naman. Para mo masenso ko ko, bakit ko sinasabing trabaho? Dahil gobyerno ho ang kaya magbigay ng trabaho. Dahil kung gusto mo natin ng trabaho, kailangan mo natin ng negosyo. Para masok ang negosyo, kailangan itigil mo ang korupsyon at pigilin mo ang red tape at dumami ang negosyo, dadami ang trabaho, asenso ang tao. Gobyerno lang ang may kayang gumawa nun. Tama! Yes! Hindi na kasi niya naawa. Alam mo, di ako pastor, murahin ko talaga yun. Minsan nga nananalangin nga ako, napapasama ko sa, ano mo, pagka napupunta ako sa mga ganitong, napapagsalita ako, natatanong ako na, ano nga ngayon. Tapos, nagpapasalamat ako, walang dumadaan na congressman, mayor. Sasapakin ko talaga eh. Yung, hindi ka na nahiya. Ang yaman mo na, gusto mo magpayaman. Hindi ka na nakontento sa dami ng gano'n. May samantalang mga tao dito, hirap na hirap. Paano mo anak namin? You know, I've been doing this for over 20 years. I've given the best part of my life, my youth, into this. I've lost so many times. I've learned a lot in those loss, but it brought me here. Sabi ko kasi, anak lang ako ng pastor. Ang tatay ko po, kilala niyo po ang tatay ko, si Bishop Butch Belica, former presidential advisor, commissioner, and undersecretary, who was the most notorious juvenile delinquent of the 60s, one of the most feared gangsters inside prison, and a member of the Communist Party of the Philippines, who changed his life, gave his life to God, became a minister of the gospel and a Christian statesman. Ang nanay ko po ay isang doktora, empleyado ng gobyerno. Anak ni Colonel Antonio Banta, a national hero and the hero of Calapan, who is one of the most decorated soldiers of the Philippines and a World War II veteran. Yan tanong sa akin, ba't ka ganyan? Kasi ang tatay ko ganito eh. Tinuruan ako maging matapang. Ang nanay ko tinuruan ako maging magalang. Ako po, nung lumabas ako sa mundo, pastor na ang tatay ko eh. Nabenta na lahat ng ari-arian niya, negosyo niya, kotse niya. Iba na ang buhay niya. Hindi na kami mayaman. Sa tatay ko, anak mayaman. Lolo ko po, isang Bisaya na sa hirap ng buhay, lumiban ng Iloilo, Orotac Nuevo, punta na Maynila, yumaman.
Kaya tatay ko naging anak mayaman, Manila boy. Pero ako po, anak na lang po ako ng pastor. Yung pastor na talagang offering lang. Dahil nung pastor na po ang tatay ko, wala na, benta na lahat. Puputulan kami ng ilaw sa bahay. Lipat-lipat kami ng bahay. Yung mga kotse malalaki, nabenta lahat po yun. Dumating ang papa ko, nagataya harabas. Minika na bigay ng isang supporter, Tito Dennis. Wala na yun, malalaking kotse nakita ko, mga Camaro, Mercedes-Benz, Grand Prix, nabenta na lahat po yun. Kasi ando sa bahay, nakaparada, hindi naman umaandar kasi wala pang gasolina. Ganun po. Nakapag-aral po ako na mabuti, maayos kami lahat. Pero iginapang po yun. Pagtapos ako sa Beda, marketing management, naging scholar ako dahil atleta po ako. Umasenso na lang po kami over the years. After 20 years of ministry, lumaki na po ang negosyo, ang ministeryo ng tatay ko. Yung lupa po niya na naiwan dahil walang gustong bumili nung naging negosyo siya. Dahil bangin, pinamimigay na nga ho niya. Wala pang kumukuha dyan sa Tagaytay, 24 hectares. Pinamimigay na yan, wala kumuha dahil bangin. Suddenly, 20 years later, may bumili. Umasenso mo kami bigla ulit. Pera na kami. Ayaw kami. That was 20 years after. Na-promote na nanay ko, nakapagtrabaho na kami. Doon na lang ho kami umasenso. But 20 years, it was hard. Ang nanay ko po, sabi ng papa ko, tinigil, nag-ministry na siya. Galit-galitan nanay ko dahil hindi naman nagpaalam sa lumakilala ng nung magpakasal sa nanay ko, mayaman. Nung lumabas na ako, mahirap na. Basa ng Bible, wala namang perang binibigay, nabali sa bahay. Binato raw siya ng bote ng bata. Basa ka ng Bible, wala namang gata sa anak mo. But my dad never left the ministry and continued to be in the ministry. Nakikita ko ang tatay ko noon, pag Sunday, magpipreach, nandun na yung mga workers namin, nag-set up ng mga ganyan. Tapos, mapupunta kami sa simbahan. Ang simbahan po namin yun, dating Santa Mesa Market, na ngayon Santa Mesa, SM Santa Mesa na. Dati po, naalala nyo, palengke yun. Nagwawalis po yun ng tayo ng pusa. Tapos magsiset up kami ng mga upuan, tapos magpipreach. Ganun po kami nun eh. You know, so, natuto ko man ng palataya. I saw that from my dad. Hindi madali ang naging buhay namin. Away na away ang mama at papa ko po noon dahil puso ko kasi yung Pastor Job, yung dating if you cannot leave your mother and father and husband or wife, you're not worthy of the kingdom. Yung ganung turo, kaya ang dami nasirang buhay na pastor's kid, dahil you know, you provide for your family, di ba? Na 70s, 80s, ganyan ang mga turo eh. Di ba? Sinasakripisyo mo yung pamilya mo. I mean, you should provide for your family. Kaya daming mga anak ng pastor, adik, ayaw mo magpastor. Ang hirap ng buhay. Tatago ho ako sa ano eh. Naalala ko, tatago ko sa ilalim ng ilalim ng mesa dahil may bumbay ko maniningil daw. Eh marami ko dyan, hindi na alam ng papa ko dahil ang papa ko ikot na ikot. Namatay kapatid ko, wala si papa dahil nag-preach. And yet when he was preaching in Mindanao, it was one of the greatest experience in his ministry na nabuhay yung patay. He was preaching, may nabuhay na patay, may lumutang na demon possessed. Sa gitna, lumuhod daw po lahat ng tao. Dahil lumulutang yung demon possessed, dito sinasabi, siya daw ang anak ng Diyos. Kinasaw ti Papa, bagsak. Tapos nilapit yung patay, nabuhay. Pag-uwi niya, patay yung anak niya. It was hard. It was really very hard for us. You know, but I saw
I saw what faith means in the life of my dad. That's why I am probably doing the things I'm doing because natuto ako manampalataya. Hindi ako nakatingin sa tao, sa tingin, Yes. kahit hindi ako sikat, ako pera, wala na lumalaban ako dahil ito yung tama. Napos po ako sa San Beda, dinala ko ng tatay ko sa Amerika, pinag-aral po ako sa Amerika, tinapos ko rin ang aking postgraduate studies, tinapos ko po dito sa pagbalik ko ang master's ko, National Security Administration sa National Defense College of the Philippines. Naging pinakabatang konsehal ako ng Maynila, doon po ako nasimulan, mahasa sa public service, peace and order. I headed the Committee on Police, Peace and Order, Fire and Public Safety, and the Committee on Economics. Then I became anti-pork barrel PIDAF buster. Then I ran for the Senate, I lost. Then 1 year later, President Duterte called me up and he said he's going to be commissioner of the Presidential Anti-Corruption Commission. Later on, he made me chairman of the same commission, and I became the youngest cabinet member of the Philippines. At nung panahon ko po, up to now, pinakamarami akong nakasuhan na high-ranking government officials sa Pilipinas, mahigit 247 high-ranking government officials, hanggang mga sekretaryo nakasuhan ko po yan. Napaaway ako sa Kongreso dahil in-expose ko sila, binasa ni Pangulong Duterte, hinamon ko na po sila, walang biro. Sabi ko, ano ba gusto nyo? Dahil kung ano pinagsasabi sa media, kung meron kayong gustong gawin na natin ngayon, sabi ko. Kasi papakilala na mga malalakas daw sila kay Pangulo, etc. etc. So ako naman, sabi ko, boss, akala ata nitong mga to, takot ako sa congressman eh. So nagpaalam na po ako, boss, papalagan ko na to ha. Kasi sabi ko, wala pong congressman na pinanganak na katatakutan ko. Sabi ko sa kanila, alam nyo, ako, kung may problema kayo sa akin, patanggal nyo ako kay Pangulo. Dahil, pag tinanggal ako ni Pangulo, wala na kayong problema. Pero huwag kayong magalit kung ginagawa ko ang trabaho ko to, dahil trabaho ko to ngayon. Kung pinakakala ninyo, natakot ako sa inyo, wala akong natatakutan sa inyo. Dahil ako, sabi ko, hindi ko pinangarap maging mayaman, hindi ko pinangarap maging makapangyarihan. Ang pinangarap ko na maging siga dahil ang tatay ko siga. So kung ito na yun, gawin na natin ngayon. Diyan, dito, kahit saan, gawin na natin ngayon. Wala akong matras. Kasi puro magnanakaw lang eh. Wala namang mamatay tao dun eh. Oo nga. Kasi mo, pinatay ninyo. Eh magnanakaw lang kayo eh. Hindi ba ako takot sa magnanakaw? Tinatampot ko nga yan eh. 24 po magnanakaw ng gobyerno, opisyal ay kinulong ko eh. Ako mismo eh. Kaya umalis ako ng PACC, 4 kaso ko eh. Pero wala akong kaso pandarambong. Ang puro kaso ko, kasigahan, ba't daw ako may dala ng baril, hindi naman ako pulis. Eh paano ka bang uhuli na hindi wala kang dala? Eh kung, diba? Tsaka paano matatakot yung mga tao? Tsaka alam ko, pag hindi nila nakita na dadalhin mo sila to that limit, hindi titigil eh. Nakita mo ngayon, wala na ka natatakutan, no? Ganyan lang mga puso. Nung panahon mo namin, wala yan. Okay naman sa akin ang investigasyon eh. Pero, dalhin nyo sa tama. Huwag nyo i-politika. Puro politiko ini-imbestigahan ninyo eh. Eh kung kaya na-imbestigahan nyo, ba't di nyo imbestigahan sarili nyo? Unahin yung sarili nyo. He who comes to court must come to court with clean hands. Eh, intelligence funds sa intelligence funds kayo. Eh kayo, magkano ba yung mga pondong ginagawa? Inaano nyo na lang ngayon eh, sine-certificate. Ano ba naman yun? Tapos wala nakaka-correct sa inyo? Tapos takot sa inyo dahil kukulong nyo? Matakot ako ikulong nyo? Eh, sarap-sarap ng kwarto nyo dun. May aircon, libre pagkain. Mag-isa pa ako dun. Then lalong dami ko naisip, mag-isa ako dun. Saka anak ako na butch. Kaya nung matakot ako sa kulungan ng Kongreso, 12 years sa Muntinlupa ang tatay ko, 4 na taon sa Portolina, di pagtatawanan lang ako ng tao. Yan lang pala itatakot nyo sa akin, ako kulang yan. Pero problema, hanggang dito lang tayo, pag wala tayo sa pwesto. Tama. Tama. Diba?
Pag nandun na po tayo, mas marami tayong malalaman. Pangako ko Yes. sa inyo. Yung malaman ko, bubukas ko po sa inyo. Ito pala ang sweldo nila, oh. Ito pala pumasok sa opisina, oh. Tapos ito pala mga komisyon. Sa'yo, pera nyo yan eh, sa inyo yan eh. Kung magalit na sila sa akin. Sanay na ako sa galit nyo eh. Pero mahalaga yung tao. 300 lang kayo. Wala pang 2,000 empleyado ng 2 milyon ng empleyado ng gobyerno, 110 milyon ng Pilipino, pero lahat ng kapangyarihan, pera, hawak nyo. Pati mali, ginagawa nyo. Kaya ako itinutulak yung Constitutional Convention na yan po ang paraan natin na mabawasan at maalis yung mga sobrang kapangyarihan na nailagay na sa ating batas sa Presidente at Kongreso na inaabuso po nila ngayon. Kaya ngayon, wala pang warrant, dinadampot ka na eh. Elected ka, pinaalis ka eh sa posisyon mo. Ang dala-dala arrest warrant, ang ginagawa, sinisiege yung property mo eh. Kung kaya niyong gawin ho yan sa malalaking tao, di ba paano tayo? Ilang tao ba kaya magsalita ng ginito? Okay. So, bakit kayo may kapangyarihan ganyan? Kasi wala nang makasaway sa inyo eh. Dahil kayo lang ang makaya mag-imbestiga sa sarili niyo. At kayo lang ang kaya magparusa sa sarili niyo. Yun po ang nature ng Kongreso ngayon. Bakit ganyan? At dahil naglikha ng gobyerno, imbes magprotekta ng ating mga kalayaan, yung pa ang nag-aabuso ng kalayaan natin over them, for them. Kaya dito po sa Pilipinas, ganito kahirap, and you can look at the charts. 83 na po tayo sa investment destination. 180 na po tayo of the most corrupt nations in the world. 116 sa 100 plus sa most red tape ridden country in the world. Ibig sabihin ko, 83 investment destination ka na. So there are 82 other countries before you na pag tumingin ng isang mamumuhunan, Pilipino man or Banyaga, doon mo na ilalagay. Who will look at 80? Nobody looks at 80, 1 to 10. Kung marami ka ng pera, saan mo titingnan? Titingnan mo yung 1 to 3. Punta ka Singapore, Netherlands, Hong Kong, dahil parehas din naman eh. Ba't ako maglalagay dyan sa Pilipinas? Mauubos lang sa politika yung perang yan. Isang taon na, di pa lumalabas yung papel. Lahat ng kausap ko dyan, kailangan, kung may hanap buhay kayo lalagay, kailangan kausap mo politiko. Ba't mo kakausapin ng politiko? Dapat ang kausap mo negosyante. Gano'n sa Pilipinas eh. Hindi mo susurvive ang negosyo mo rito pag wala kang kasama politiko eh. Dahil ang kanilang mga inaalagaan, may mga inaalagaan silang negosyante eh. Dahil yun ang mga parokyano nila. O kaya walang kompetisyon. Pag konti ang negosyo, konti ang trabaho, mahirap ang tao, yun ang sitwasyon. Ang kailangan po natin paramihin ng negosyo para dumami ang trabaho. Doon po sa malalaking, mas maunlad na bansa, mas marami ang naghahanap ng trabaho ang kumpanya kaysa sa tao na naghahanap ng trabaho. Kaya nag-i-import po sila ng mga trabahador, OFW ang tawag natin sa Pilipinas. Bakit mas marami namumuhunan doon, whether local or international? Only one reason, dahil sa gobyerno nila hindi red tape at hindi papahirap. Yun lang po ang problema natin. Napakayaman ng Pilipinas sa natural resources, matalino ang tao, maraming tao, magagaling at masasipag ang mga Pilipino. Pag binigyan mo ng trabaho, dahil pag pumunta ng ibang bansa, umaasenso. Pag bumalik na Maynila, humihirap. Pag pumunta ulit ng ibang bansa, aasenso ulit. Pag pumulit ulit ng Pilipinas, hihirap ulit. What is the problem? It's government. It's red tape and it's corruption. Yes. Tama. Kaya nga ako si PECC chairman eh, dahil tagal ko nang ginawa yun. Kaya kung nangangampanya ako, meron sumasalubong sa aking mga kaibigan ko, meron din mga naninira sa akin kalaban ko. Sa lahat ng putama sa Pilipinas. Well, that's my life. Andito na po ako, 20 years after. Now, and I have not changed. Bakit to bigla ako napatakbo rito sa PG party list? I was being asked to run for many positions.
by the parties. My party was asking, I'm founder and president of the Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan, a national political party that I set up and founded to pursue the advocacies against corruption, drugs, crime, and terrorism. Sabi ko, Mr. President, pag wala ka na, itong partidong to ang magtutuloy na advokasya yan. To apply biblical principles in government, yun ang mahalaga yan. Eh kasi ang Panginoon, 10 lang ang utos sa buong mundo na yun. Kaya tayo, dami-dami, hindi pa naman natin naiintindihan. Lupa, lagi ko sinasabi. Paano naging sa lupa ang gobyerno? Bakit dito sa Pilipinas, lahat na ng lupa sa pamahalaan, pati po yung lupang binili mo, babayaran mo ng milyar sa gobyerno taon-taon. Pag hindi mo binayaran yung lupa na binili mo ng milyar sa gobyerno, kukunin sa iyo ng gobyerno at pamimigay sa iba. Paano kung sila nagkaroon ng kapangyarihan pag-arihan ng lupa? Wala akong gobyerno, may lupa na. Eh lupa, bigay ng Diyos